ayan. Welcome back sa ating channel. So ngayon, gusto ko lang sanang i-share yung kinabit ko sa motor na tracking device. Puro siya pros. Iisa lang yung cons niya. Alam nyo kung ano yung cons niya? Yung cons niya, mahuhuli kayo ng asawa nyo pag kayo nagpunta ng hotel. Yan. At kung saan-saan kayo pumupunta, makikita doon. Wala kayong kawala pag meron kayo nito. So, maganda lang din naman kasi dito. Dapat dalawa yung may access sa tracking device. Isa sa inyo, isa sa pinagkakatiwalaan nyo. Kunyari, isa sa asawa nyo. Kung binata naman kayo, isa sa nanay nyo. Kasi kaya dapat dalawa para pag pag nanakaw, na hold up kayo, ninakaw yung motor nyo, wag na kayong lumaban, ibigay nyo na yung motor nyo. Pag nakuha din pati yung cellphone nyo, tumakbo agad kayo. Pumunta kayo sa may tao, makitext kayo, makitawag kayo, sabihin nyo, ma, o kaya sa asawa nyo, love, pakipatay mo yung yung motor at ako'y na hold up, kinuha yung motor. O ngayon, mahahabol nyo pa yung motor nyo. Alam nyo kung bakit? Ganito, explain ko ha. Yung sa SIM card nya, may SIM card siya, ite-text nyo yung number nung nilagay yung SIM card. Kaya dapat ang may alam nung number sa SIM card ay kayo at yung asawa nyo or nanay nyo. Dapat kayo lang ang may alam niyan. So ngayon, ganito yan. Pag itinext mo ng 35555, yung number na yon, mag-o-off yung power niya ng motor. Kahit anong gawin, hindi mabubuhay yon. Mabubuhay lang siya kung ite-text mo ulit yung number na yon ng 36666. Ayun, mabubuhay ulit yung yon, yung power ng motor. And kung ite-text nyo naman ay where, pag tinext nyo yung where, ay magre-reply ngayon yung motor sa inyo ng location kung nasaan siya at link. Yung link na yon, pag kinlik nyo, pupunta kayo sa Google Map, doon na andun yung motor. Ngayon, syempre, yung sa ite-text nyo ng on-off ng power, tsaka yung sa where, syempre, hindi siya magre-reply kung walang load. So, dapat loadan nyo din siya. Dapat may load siya para makareply siya sa inyo. So, yun yung sa yun yung sa text. Tapos, may application din siya. So, syempre, pag may application at gagamitin nyo, kailangan meron kayong data. So, anong kinaganda naman ng application? Yung application niya, merong live feed. Kung kunyari, yung asawa nyo, umalis, hindi sinabi kung saan pupunta, buksan nyo yung application, makikita nyo doon kung nasan siya nung oras na yon. Real time po yon, real time. Makikita nyo doon kung nasaan siya. Kung anong ginagawa niya man doon ay bahala na siya, basta malalaman nyo kung nasan siya. Tapos, isa pa, kung sakali man hindi nyo ma-open, umalis yung asawa nyo, bumalik ng gabi. Yung gabi ding yon or kahit kinabukasan na, pwede nyong i-view yung history. So, anong meron sa history? Sa history, naandun yung location kung saan siya nagpunta. Siyempre, yung location na yon, naandun din kung saan siya nag-stop. Kung kunyari, tumigil siyang gasolinahan, ay di nakalagay doon, stop. Tapos kung umandar na siya, nakalagay din doon, move. Tapos nakalagay din doon yung time, nakalagay din doon yung speed nung takbo niya, kung matuling ba siyang magpatakbo, mabagal, nakalagay lahat yon sa history. At syempre, habang binobview nyo yung history,
yung map niya syempre gumagalaw yun. Yun nga, kung saan siya nagpunta, gumagalaw yun. Kung kunyari, from bahay, umandar siya, tumigil siya, restaurant, ganon. Tapos, nag-stop siya doon. Tapos, nag-go ulit siya. May tinigilan ulit siya, stop ulit yun. Kaya malalaman nyo kung saan siya nag-stop and go, and yung speed and location and time. So, isa pang kagandahan din sa kanya, meron din siya mga sir nung tinatawag nating geofence. Ano yung geofence? Siya yung pag nakaparada na si motor sa bahay, iset nyo yung geofence niya. Yung geofence na yon, ang minimum niya ay 100 meters. So, kung sakali mang, kunyari, ninakaw yung motor nyo, o kaya itinakas ng anak nyo, ganon. Umalis yung anak nyo, itinago, hindi sinabi sa inyo, umalis yung anak nyo. Pag lumagpas siya, nakaset yung geofence nyo. Pag lumagpas siya ng 100 meters, may notification kayong marireceive na yung motor nyo ay move. Ibig sabihin, umalis. Gumalaw yung motor nyo, may gumalaw. So, yun yung maganda sa geofence niya. Then, doon may send command din siya. May send command din ng on and off. Ganon din, may send din siya ng on and off nung power. So, bukod sa application, meron din siya nung text para sa on and off ang power. Kasi para sa akin, ang pinakamahalaga sa akin dyan, yung on and off. At saka yung location. Yung live feed. Kasi nga kung if ever na agawin yung motor nyo, kinuha pati cellphone nyo, bigay nyo na. Tapos takbo agad kayo, makitawag kayo or makitext kayo. I-text nyo agad asawa nyo or nanay nyo na pakipatay yung motor, na agaw yung motor, tsaka yung cellphone. Then, yung asawa nyo or nanay nyo, punta agad sa police station. Magpa-assist agad kayo. Masusundan nyo siya kung saan. Kasi nga, meron siyang live feed. And nakarekta siya sa battery. Ngayon, ang tanong, paano kung putulin yung wire, yung galing sa accessory wire? Yun nga, accessory wire, papaliwanag ko sa last video natin. Paano kung putulin yung accessory wire? Okay lang yun, kahit putulin nila yun. Kasi, yung positive at negative niya, nakakonekta pa rin sa battery. Ngayon, tanong, paano kung putulin din yung konekta niya sa battery? Okay lang din yun dahil meron din siyang maliit na built-in battery. Actually, di ba nga meron siyang maliit na built-in battery? Nung in-order ko siya, tumagal pa yung battery niya, ni-review ko yung history ng device. Nanggaling pala yung device na in-order ko sa Hong Kong. So, yung mula Hong Kong, may history siya diretso ng Pilipinas. Hanggang sa arrival niya sa hub. Yun yung nasa history niya. From Hong Kong to Philippines. Tapos siguro, nung nasa Philippines na siguro, na siguro siya, na lobat na. Pero, kahit na ganun, kung malobat man, biruin nyo mula Hong Kong hanggang Philippines, ang tagal pa rin ng itinagal ng battery niya, di ba? So, kaya kahit putulin yung wire sa battery, mahahabol nyo pa rin yung motor. So, di ba? Sulit ang inyong 1-2. Yung 1-2 babayaran nyo, sulit na sulit. Huwag nyong panghinayangan. Hindi siya ganun kamahal. Pero yung serbisyong ibibigay niya sa inyo ay sulit na sulit. Hindi ko hindi ko ibinibuild or ipinopromote, kundi ang gusto ko lang malaman nyo na sulit yung magiging gastos nyo dahil napakadaling nakawin ng scooter. Hindi lang sa scooter pwedeng ilagay yan. Actually, pang talaga siya, pang kotse siya. Pang kotse siya, inilagay lang sa motor kasi pwede siya sa motor. Pero pang kotse talaga siya.
So yun lang, and sana makatulong sa inyo. Panoorin nyo na lang yung tutorial ng wirings. Then kung may tanong pa kayo, comment na lang kayo. Okay? O, subscribe na rin kayo ha. Salamat. So yung sa tracker natin na inilagay ko, yung GPS tracker, hindi ko na pinakita yung pagkakabit kasi syempre ano siya, secret siya kung saan siya nakatago. So ang wire nun, apat lang, merong positive. Yung positive, eto ano to, may fuse yun, may fuse. Yan yung positive, ilalagay ito sa positive ng battery, sa battery. Yung negative niya sa negative ng battery. Tapos yung matitirang dalawang wire, i-connect nyo yan sa accessory wire ng switch, accessory wire. Kasi kalimitan sa Honda, ang accessory wire ng Honda ay kulay black. Kahit ilang pirasong wire pa yung inyo, kasi iba-iba naman yan eh. May 4, may 2. Hanapin nyo accessory wire. Yung accessory wire, yun yung pagka ini-on nyo yung ano, pag ini-on nyo yung susi, tsaka lang siya magkaka-power. Yun yung accessory wire. So sa Honda, kulay black. Ang gagawin nyo lang din doon, putulin nyo si wire. Etong dalawang to, kahit naman kasi magkabaliktad siya eh. Kahit magkabaliktad siya, okay lang. Yung isang wire doon, yung isa sa kabila. Ayan, tapos na. Tapos i-ano nyo na lang. I-set nyo na lang yung application niya. Tsaka yung sa SMS. So dito natin nilagay yung button, no. Ito yung on off niya. Gusto diyan ko inilagay, gusto ko kasi malinis siyang tingnan. Yun nga lang, pahirapan siya ng pagkakabit kasi ayun siya, ayun siya, tagon-tago. Tapos yung dito niya, yung dito, itong binunot yung to, yung pinagbinubunutan nito doon, nakalagay doon kung ano yung positive, negative, tapos normally open, normally close, tsaka yung common. Huwag kayong magbabase sa napapanood nyo base sa kulay. Tingnan nyo yung naan doon para hindi kayo magkamali. Nakasulat naman doon kung alin yung positive, negative, tapos normally open, normally close, tsaka common. So dito sa akin, itong puti, ito yung aking normally open, tsaka yung positive. Tapos itong pula, negative. Tapos yung common ko, itong green. So doon ko na lang ikakabit sa ano, sa headlight. So ganito kasi yan. Ito yung ating ano, no, switch. Yung halo switch natin. Yun nga yung pinakita ko kanina, magkasama na yung positive tsaka yung normally open. Tapos itong normally close, wala na to. Pinutol ko na to. Hindi ko na isinama yan. Tapos ito, yung common. Tapos ito, yung negative. Yung akin, dito ko siya kinuha sa ano, sa headlight. Yung high ay kulay blue yon. Tapos yung low, kulay white. Tapos ngayon, puputulin mo yung ano nun. Yung akin, pinutol ko yung wire. Pagkaputol mo ng wire, ay ilalagay mo dito sa isang dulo. Dito mo ilalagay yung ano, yung common. Tapos etong kabilang dulo, yung malapit dito sa ilaw, doon mo ilalagay yung positive at normally open. Nandiyan yung positive. Ito kasing positive na to, sa ano yan, sa ilaw. Pag pinindot mo siya, mag-o-open din yung ilaw nung switch. Yan lang yung wirings niya. Positive, tas normally open, dudugtong mo doon. Tas yung kabilang dulo, yung common. Tapos yung negative, ano ko lang yung negative ko, naka body ground lang yan. So kung ang gagawin nyo naman, pwede din yang ilagay sa ano naman, pwede din siya sa switch ng high and low.
Yung sa switch naman ng high and low, di yan, ganyan. High and low, nakaganyan yan. Yan. Ngayon, kung ganyan, putulin mo lang din yung sa low niya. Putulin mo yung low. Ang ikabit mo malapit dun sa switch, yung common. Tapos ang ilagay mo dun sa kabilang dulo, yung positive at normally open. Tapos, yung negative, body ground din. So, dalawa yung pwede mong pagkunan. Pwede mo siyang kuhanin sa headlight. Pwede mo siyang kuhanin sa high and low na switch. So, ayan. Nakabit na natin yung switch. Yung wirings, try natin. So, ayan. Naka-off na yung headlight niya. Maliban dun sa park light. Hindi ko inalis yun eh. Tapos pagkain na natin siya, may ilaw yung switch. Tapos, ayan. Naka-on na yung headlight.